I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. May parating na bagyo kaya't live nating makakapanayam ngayong gabi ang ating resident meteorologist Nathaniel Cruz. Magandang gabi, Mang Tani. Jessica, maulang Miyerkules ang babati sa atin dito sa Metro Manila, dulot ng Tropical Storm Gemi na kanyang international name. Sa datos na nakalap ng Weather Central, madaling araw bukas inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang sentro nitong bagyo na papangalanan ng Pag-asa na si Marce. Huling namataan ng Pag-asa ang bagyo mahigit 400 kilometro diyan sa may kanluran ng Northern Luzon. At taglay nito ngayon ang lakas ng hangin umaabot sa 65 km per hour near the center at bugso na 80 km per hour. Wala namang nakataas na storm signals dito sa ating bansa at sa bilis na 10 km per hour ay mabagal ang kilos na ito ng bagyo kaya posible pa itong lumakas. Gayunman sa datos pa rin na nakalap ng Weather Central, inaasahang lilihis o liliko itong bagyong Gemi at lalabas ito ng PAR pagdating ng Huwebes o Biyernes at tutumbukin ito ang Vietnam. Sa ating rainfall radar forecast, balot na balot hanggang ngayon ang Luzon ng kulay berde at manakanakang kulay dilaw, nang ibig sabihin ay inaasahan ng pagbuhos ng mahina hanggang katamtamang lakas ng ulan. Gaya ng ating nasabi kanina, ngayong magdamag hanggang bukas ay malawakan ng ulan dito sa Kamaynilaan at iba pang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na yung southern part nito. Bukod sa bagyo, may epekto rin sa ating panahon ang trough o yung extension nitong bagyo at itong hanging habagat. At alam naman natin na kapag malakas ang monsoon rains, ay posible ring malalakas na thunderstorms o mga pagkulog-pagkidlat ang ating mararamdaman. Kaya ang mga nasa mabababang lugar ay maiging magbatsyag sa banta ng pagbaha. Mas makakahinga kahit papano mga taga-Visayas, lalong-lalo na dito sa may central part, dahil dagli ang ulan lamang ang posibleng lang maranasan hanggang bukas. Pati po ang mga taga-Mindanao, ganitong panahon din ang aasahan nila. Local thunderstorms ang magdadala ng mga dagliang ulan niyan sa kanila, pero panandalian man o hindi, ang buhos ng ulan hindi pa rin dapat kaligtaan ang paghahanda para iwas disgrasya. Jessica? Mang Tani, ano bang klaseng ulan ang mararanasan natin dito sa Metro Manila? Kasi I'm sure nag-aantay na ng anumang indikasyon ang mga magulang at ang ating mga estudyante. Jessica, dahil nga inaasahan natin na itong bagyong to, halos nasa malapit lang natin, yung mahina hanggang katamtamang ulan ang pwedeng maranasan dito sa Metro. Makikita natin yung kulay dilaw na yan na nakadikit halos dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng Central at Southern Luzon. Pero ang isang indikasyon, Jessica, kung malakas yung ating hanging habagat, madaling araw nakakaranas ng malakas na ulan, pagkatapos medyo hihinayang pagdating ng umaga, at pagdating na naman ng hapon o gabi, makakaranas na naman ng malalakas na pag-ulan, Jessica. So napakahirap tansyahin siguro kung magdedeklara na may pasok o wala. Ganun ba yon, Mang Tani? Tama yon. Pero sa ngayon, dahil nga inaasahan natin yung muling paglakas ng habagat, kaya siguro yung ating mga school directors o yung mga managers at school representative, dapat po, lalo na yung mga local official natin, dapat ay maging alerto sila dahil nga malakas yung ating habagat. Kaya yung madaling araw natin, mamaya, Jessica, yun yung bantayan natin dahil posibleng magkaroon ng mga malalakas na pagulan. Okay, bagyong Marce, Gemi, ang kanyang international name. Pero pagpasok niya sa PAR o Philippine Area of Responsibility, Marce na yan, di ba, Mang Tani? Tama, Jessica. Marce, ang international name niya ngayon ay Gemi. Okay, ang problema kahit mahina o katamtamang pag-ulan, ang bilis bumaha ng ating mga kalsada dahil barado nga, Mang Tani eh. Tama yon, Jessica. So, maraming dahilan, makikita natin yung mga konting pagulan lang. Masasabi natin kasing konti dahil biglaan to at hindi naman ito kasing lakas nung naranasan natin, lalong-lalo na nung hagupit ng habagat. Pero dahil alam naman natin, yung pong nakita nating basurang inaalis doon sa mga waterways at yung mga nawawalang waterways natin, ang mga pangunahing dahilan kung bakit may mga lugar na konting ulan lamang o biglang pagulan,
nakakaranas na kagad ng mataas na pagbaha. So ganito na lang, Mang Tani, bukas naman, maaga kayo sa unang hirit, di ba? So maaga na lang gumising siguro ang ating mga mag-aaral at ang ating mga magulang. Gayon din syempre yung ating mga local government officials. Huwag na ho kayong matulog sa pansitan, ika nga. Dapat mas maagap kayo kasi sa inyo manggagaling yung announcement. Matatansya naman yan pag depende sa buhos ng ulan at yung kondisyon sa mga kalsada, di ba, Mang Tani? Tama yan, Jessica. At ang Pag-asa ay binabantayan rin naman ang magiging lagay ng panahon kahit na po sa gabi yan, lalong-lalo na yung tulong ng kanilang Doppler radar na makikita kung sa loob ng 1, 2 hanggang 3 oras ay mayroong papalapit na thunderstorm na posibleng magdulot ng pagbaha sa mga susunod na oras. Okay, maraming salamat, Mang Tani, ang ating GMA resident meteorologist. At para sa iba pa naming weather updates, bumisita lamang sa GMA News online website. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.